Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante, isa rin akong DJ at hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At mayroon na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo, sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. At kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video na to. Ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako. Kung nagninegosyo ka naman na malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Way back 2015 mga kanegosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko malapit kung saan ako graduate ng college sa TIP Cubao. Graduate ako ng marketing management mga kanegosyo. At bakit sari-sari store mga kanegosyo? Hindi ako marunong magluto. Gusto ko talaga matry yung mundo ng pagninegosyo. So, madaling buksan yung sari-sari store. Yung tipong pag nagbukas ka ngayon, bukas may katabi ka ng sari-sari store. Ganun siya kabilis. Kaya siyang pambansang negosyo eh. Hindi ko pa alam na ang sari-sari store walang focus in one. Hindi natin may scale up sa level 2. Hindi natin ma-applyan ng franchising business model. Hindi natin ma-franchise tulad ng Caleb Shawarma. Kasi habang buhay ka lang reseller dyan sa sari-sari store, may magsasabi na a milyon naman yung kinikita ko per month net profit sa sari-sari store. Pwede mga kanegosyo, pero ang level 2 kasi it's all about business model. It's not about how much you earn, how much money you earn. Kaya kahit 1 milyon pa yung kinikita mo dyan sa sari-sari store, level 1 pa rin yan mga kanegosyo. Kaya ang sari-sari store never na magiging grocery store mga kanegosyo. Ang sari-sari store, naglabas ka muna ng pera, pinamili mo muna lahat ng mga produkto mo malapit sa loob ng sari-sari store mo at kikita ka lang kapag nabenta na to. Sa grocery store, babagsakan ka muna ng supplier ng produkto at babayaran mo kay supplier within 3 to 4 months. Yung cash na sa'yo sa loob ng 3 buwan, pwede mong gamitin sa ibang mabilis na transaction, bayad sa bills, bayad sa tao. Kumbaga cash flow gaming, panalo yung may-ari ng grocery store dito. Halos same lang ng grocery tsaka yung hardware ang business model. Kaya wag kayo malito mga kanegosyo. Imagine to, Caleb Shawarma. Shawarma lang mula simula. In-scale up nila sa level 2, in-applyan nila ng franchising business model. Hindi na kumikita yung may-ari ng Caleb Shawarma through pagbebenta ng shawarma mismo. Kumikita na siya sa franchising fee. Kumita man malugi yung magpa-franchise ng Caleb Shawarma, automatic bayad yung franchising fee. Kita niya na agad yun. Pero shawarma pa rin yung tinitinda at focus in one. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, focus in one. Bakit? Una yung marketing mo, hindi sabog. Hindi kung ano-ano yung marketing mo, nakapokus lang sa isa, yung tarpaulin mo. Hindi ka hirap i-identify ng mga customer mo. Mas monitor mo na maayos yung cash flow mo. Mas monitor mo na maayos yung inventory mo kung nakapokus ka lang sa isa. At palaki niyan gamit ang i-scale up yan sa level 2 mga kanegosyo. Dahil ang negosyong di lumalaki, mamamatay din po yan. Kung nagsisimula ka pa lang, focus in one, hanapin yung community, i-scale up sa level 2, at pang-apat, original content. Yan ang labanan ngayon 2025 mga kanegosyo, original content. Kailangan na natin gumawa niyan mga kanegosyo. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, nagpapasalamat ako. Subscribe mo naman ako.
Heart mo na rin tong video ko, comment ka lang sa baba. At bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.